Ayun, so dito guys, welcome sa ating unang video sa series natin kung saan we will try to complete yung um, tatlong campaign ng factions dito sa Generals. I don't know if nalaro nyo na to nung mga bata pa kayo, pero this was released, I think, if I'm not mistaken, 2003. So this has three factions: China, GLA, which is the Global Liberation Army, and yung USA, of course, mga powers noong kapanahon ng early 2000s. So susubukan nating um, i-accomplish yung pitong campaign ni China, GLA at USA sa brutal difficulty. So ito yung pinakamahirap niya. I've only ever completed the campaign with the normal difficulty. So susubukan natin ngayon sa brutal with commentary kung kakayanin ba natin na matapos itong campaign. So ito, ganda lang talaga ng pagkakagawa ng game. So far, ito yung isa sa mga game na binabalik-balikan ko. Offline din siya, pero pwede siyang ilaro online or against other player. China's might on parade, protect China's military display, eliminate threat in Beijing area. Sige. Ayun, so I think ang kalaban natin dito ay ang Global Liberation Army or GLA. So usually, ito yung scenario dito. China versus GLA, US versus GLA, or minsan, USA versus GLA and rogue ng mga Chinese forces. Pero usually, Global Liberation Army yung kalaban natin dito. Parang 2v1 siya. Pag GLA ka, kalaban mo yung US tsaka yung Chinese. Pag Chinese, minsan, ina-assist ka ng US. Minsan, kalaban mo din pag merong mga rogue na mga armies na nakakuha or minsan nababribe ng mga GLA forces. So dito. Yan. Sa campaign 1, ito I think yung pinakamadali. Meron ditong shortcut, papakita ko mamaya yung dalawang way kung saan pwede mo siyang matapos. Yun, so grabe yung destruction na nagawa ng car bomb na yun. Parang nuclear missile siya. Sheesh, grabe yung destruction niya. Ganda din ng pagkakagawa ng game. Very detailed talaga. So, ayun, dito. Sa start dito, meron agad papasok dito ng mga ng mga kalaban eh. Kaya, yun. All units fire. Ayun, yun, nasave natin. Meron pong papasok dito eh. Ditong papasok. Yun. Heal. Ah, heal ulit, heal. Yun, good stuff. Heal ulit, heal. Ayun, walang nabawas sa ko. Sa tawag nito. Walang nabawas sa dragon tanks ko. Sige. Okay, tas kill muna tayo dito ulit. Then maglabas tayo ng dozer. Ito yung dozer. Para itong pag Dota, parang worker. Ganun. Pag naglalaro kayo ng mga Dota games na building. So dozer, ito yung tagapag-build. And so para din siyang Warcraft. Pag Dota pala kasi parang MOBA type Defense of the Ancient. So dito kasi controlling unit siya. Pero unlike sa Warcraft dito, wala siyang limit kung gaano karami yung mapuproduce mo na unit. Kaya minsan napuproduce ako ng napakarami. Sinusubukan ko punuin lahat ng mga building na to kasi pwede mong magpasok ng mga tao mo dito sa loob. Yan. So pasok mo dyan. Yan. So pagpasok mo dyan, pwede silang mag-fire ng kanilang mga weapons sa loob. So pwede talaga yan. So dito,
Meron tayong two ways. Uy, wala pa lang laman tong ano ko. Pero sige, pasukan natin ng ano. Ito. Ito yung ating tank, tank hunter. Ganun. So, sila yung mga specialized na nag-fire ng mga rockets. Usually, yun yung nilalagay ko dito sa loob ng ano. Dito sa loob ng bunkers. Since dito wala tayong Gatling tank, so lagyan natin ng dalawang red card para if ever na may pumasok na tao dito. Like yung mga bombers ng ano, like yung mga bombers ng GLA, meron tayong pang defend sa tao. 1, 2, dalawang red cards. Yan. Tapos kayo, dito kayo muna. Yan, so dito ito yung forces ng GLA dito. So, ang objective natin dito is kailangan nating masira itong kanilang ito, objective natin, destroy the nuclear warhead storage facility. Ito. So, we have two ways dito. Usually, kapag naglalaro ako nito, when I want to speedrun this, dito ako dumadaan sa likod. Iyan. So, this one, straight up dito. Kahit maglagay ka lang dito ng isang tao mo, like this one, or minsan naglagay ka lang dito ng isang yung isang tank hunter. Pero dito, hindi ka makakadaan dito kasi marami ditong nakabantay na kalaban. So usually, what I will do, pag normal, mabilis lang ditong i-run. And hindi na ako dumadaan dito kasi dito maraming kalaban dito nakabantay. Yan. So ito talaga ang una mong makakalaban is yung mga nandito. So let me produce some Battle Masters. Yun. Battle Masters muna tayo. And lagay nga ako ng konting red cards dito. Scout kung ilan ba sa brutal yung kalaban. Hindi ko pa kasi ito na susubukan. So scout muna tayo dito. Scout tayo muna. Okay. Gaano karami ang oh shit! Pasok! Oh shit! Dragon tanks na malagasan tayo na tao. We need to, kailangan natin bumawi. Okay. Bawi kayo guys. Sunugin yan. Let's go. Ano pa? Okay. Drag them in flames, baby. Okay. Good stuff. Napakaangas. And Battle Masters na tayo. So, eto na. Okay. Dapat pala dinamihan ko konti yung yung ko. So ito usually yung main na forces ng tanks ng China. So makikita mo naman kung saan siya malakas, ano yung weakness niya. So weakness niya aircraft and infantry, tas malakas siya against other tanks and buildings. Yun, so antayin natin yung huling Battle Master natin. So, pag lumabas na to, produce tayo siguro ng defending natin na tanks. Like, apat na tanks dito. Yan. So, I think marami-rami na to. Since na-trigger na yung passive nila. Yung China kasi meron siyang passive. Pag napakarami nila yan, nakikita nyo, nagsistar yung baba. May additional yan na armor, additional na damage. So, talagang may horde bonus yung tinatawag ng Chinese na mga forces na ability nila yan. So dito, konti lang din, parang normal lang talaga na parang usual lang pala talaga siya na talaga. Okay. Parang usual lang talaga siya na meron pala tayong backup dito. Okay, napakaangas. Nawalan pa tayo ng isa. Pakamalas naman. Yun ang problema dito sa Dragon Tank, hindi siya masyadong makunat. Tas short range lang din siya, pero very effective siya against sa infantry. Tas if ever man na merong laman tong mga buildings na to, hindi na kailangang sirain ng Dragon Tank yung building para mapatay lahat sa loob. Pag fire niya dito ng
ng ayun, nangyari. Ah, yan. Fire strike. Tapos yung kalaban nila Scorpion tanks lang naman. Tsaka technical ano. Hey, let's go. Pakaangas. Okay. Goods lang. Yun. Ayun, so this one. So gagawin ko dito, papakita ko sa inyo. So ito, yung nag-iisang ano ko. Tawag nito, nag-iisang dragon tank. Siya yung pupunta dito para makita nyo yung daanan. Tapos yung napakarami nating ay, may numbers na pala to. So, number 1 ulit dito sa kanila. Para ito si dragon tank natin, gagawin natin number 2. Yan. Ikaw. So, pwede natin siyang lagyan ng numbers yung ating mga units para mabilis nating sila makita if ever. Gusto nating magbigay sa kanila ng multiple na ano. Gusto natin magbigay ng multiple. Yun. So, yan. Marami ditong kalaban. So, papakita ko lang dito. Yan. So, maraming kalaban yan. So, ito yung masakit yung Scorpion tanks ng GLA. Kasi napaka ano lang nila. Napaka cheap. Ay! Ito pala yung naklik ko. Sige, sige. Ayan. So, pwede siyang dumaan dito. Yun. Tapos dito na siya agad. So, shortcut siya. Yan. So, continue natin dito. Papakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari pag hindi ka mag-shortcut. Kaya mo naman siya kasi napaka-easy lang ng ano na to, ng campaign na to. Konting-konti lang yung kalaban. Tas ayan. Konti lang ng mga kalaban, pero kung gusto mo parang semi-perfectionist ka na, gusto mo i-try siguro na manalo without any casualties, so you can challenge yourself as well. Yun. So ayun lang, mahina lang talaga sila against infantry. I don't know if kakayanin nilang lahat ng to nung sila lang. Kasi napaka ano eh. Napaka tawag na ito. Ayun. Ayun. Grabe. Hala. Hala ka. Yun, for the Red Army. For the Red Army. Uy! So kapag brutal, meron ng ano, merong stinger sight. Kasi pag normal, wala tong stinger sights eh. Ito lang, tunnel lang. So, ito na, yung sneaky dragon tank natin. Papa-attack na natin. Yun. So, kahit maubos man to, maubos man to sila, okay lang. Kasi mananalo pa din ako. Parang kaya nila. Napaka-tindi naman. Abot pa sa ata yung heal ko dito eh. Ayun. So, nanalo na nga. Success. We are victorious. Yun. Good stuff. Panalo ang campaign number 1. So, ayun. Dami kong unit loss, 21. Tapos, kita mo ba dito units created, 19. 59 unit lost. Yun. So, wala silang production or whatsoever.